8th Episode! Uy, ang tagal. Grabe. 8 episode. Umabot na tayo ng 8 months. Kaya, nandito na naman po ang inyong mga Madaling kausap with Apple and Marie. Padis ko na po yung aming studio. Ay, nako. Okay. Ay! topic. Bakit ba natin topic to? Maganda tong topic. Madamdamin nung kaibigan. Ay, topic natin. Gusto ko to. Baka maiyak ako sa kalagitnaan ng pasensya na kayo. Ano ang topic natin ngayon, Besh? Go! Ang ating topic for today, kaibigan. Woo! Yes. Friendship. Hello, friendship. Beshi! Beshi. Beshi Wap! Best. BFF! BFF. Bestie. Bestie! Ano pa ba? Friendship. Sesh! Sesh. Sister Oo. Rakas! Oo. Kasi sinasabi mo na din na sister mo yun. Oo. Ano pa? Mga tawag sa best. Nung unang panahon yon, tropa, Oo, pwede din. tropa, O kaya tol. oo, tol, Dude. oo, Ganun. team, yung team natin, Team, oo. So, Guys, yes, kaibigan. yung mga kaibigan mo, mga tawag mo ngayon. Pero ngayon, iibahin natin. Oo. Kasi ito, much, deeper. Oo, sige. Ano ang deeper meaning ng pagiging kaibigan Kaibigan. sa'yo? Ang salitang Word na kaibigan kaibigan. sa'yo. Yes. Exactly. Kasi yung baka yung mga tropa-tropa, parang lang yun, sa inuman, mababaw yun. Oo. Pero ngayon, lalaliman natin. Oo. Ngayon, mga Pilipino naman mahilig tayo makapagkaibigan, Yes, tama? very, Hindi very. tayo nabubuhay. Sa tingin ko walang Pilipinong walang kaibigan. Totoo. Ay, meron akong kilala. Sino na naman yung kilala? Sino na naman yung kakilala? Introvert siya eh. Uy, kahit introvert. Meron hindi ko may na mga kaibigan. pa din. Oo, totoo. Kasi meron akong mga introvert na kakilala, pero may mga kaibigan pa din naman sila. Oo. Pero meron din naman akong kilala na lahat kaibigan niya. Uy, para ikaw yun. Hindi, ito po ay nasa pangalan. Matutuwa siya pag binanggit natin siya. Hindi ko yun ibibigay sa'yo. Magagalit yun sa atin. Hindi, alam ko lang po. Ngayon, pag sinabi natin kaibigan, ano bang mo niyan? Para sa akin kasi, ang kaibigan, Anong ibig sabihin sa'yo niyan? hindi ito yung kakilala mo lang ha. Ah, ito yes. yung palagi mong nakakasama, Yes. yung nakakaramay, Aha. nakakaalam ng Sekreto mo? lahat tungkol sa'yo. yes. Kilala ka talaga. Yes. Meron din naman sigurong at some level hindi. Pero para sa akin, yung at least yung mga kaibigan ko, kilala nila kung sino ako. Nandun na sila sa mga times na worst case ko talaga. Yes. Na nakita na nila yung mga Bad ugali days. ko na Yes. hindi ko pinapakita sa ibang tao. Yes. Na kaibigan ko talaga na kahit hindi ako mag-pretend, nandyan pa din. Yun ang salitang kaibigan. At saka ni-retreat ka pa namin noon. Anong tawag doon? Intervention ka. Intervention. Yun na nga yung sinasabi ko na, eto naman sinabi pa niya talaga. Sorry. Meron po kasi, Cut. dahil sasabihin ko, i-share ko. Sige. sabihin mo, Maya. Meron kasi Sige. talaga at some point sa buhay mo. Ay, baka maiyak ka. Meron talagang at some point sa buhay na may pagdadaanan ka talaga. Totoo. As a person hindi ko naman sinasabing sa akin lang yun. Siguro naman lahat tayo dumadaan doon. Na parang ayaw mo kausapin yung mga tao. Yan. Pero that time kasi, hormonal ako, besh. Kasi, di ba, alam mo naman yung pinagdaanan Pero ko. hindi po kami sumuko. Hindi namin siya Talaga po, sinukuan. meron. Yes. Lahat po, ang epekto kasi sa akin ng gamot na yun, para akong monster talaga na ayaw ko talaga makipag-usap sa Yes, kanino. galit siya sa amin. Hindi naman sa sinasabing galit, pero ang bilis uminit ng ulo ko. Kaya, ang para sa akin, hindi ko na lang kakausapin kung sino man Kaysa yun. makasakit ka pa. Kaysa makasakit ako, di ba? Kung ano lang yung masabi ko. Kasi mahirap yung mainit yung ulo mo tapos magsasalita ka. Mahirap talaga. Kaya So, para sa akin, hindi ako namansin po sa kanila. Alam niyo naman po yung mga kaibigan ko, madaldal po sila. Hindi po kami mapayag. Tsaka- Pinuntahan namin siya. At saka sila po, sa amin po, sa ating kasing grupo, nagkikita-kita kasi talaga tayo madalas. Hindi kasi tayo nabubuhay ng, alam mo yon ng
wala tayong gathering, kailangan, ganyan. oo. Kailangan meron kami at least once a month na Para makapag-chismisan. Chismisan. Hindi lang chismisan, alam mo yung tawanan, kainan, ganun. So talagang, kahit yung mga times na yun, talagang hindi ako nakikipag-usap. Talagang seryoso ako. Kasi hindi naman ako ganun tao. Talagang kasi dumating siya sa point na ganun. Ang ginawa po nila, in-intervention nila. Ginulat nila ako na. Sinurprise namin siya sa plot niya. Nagulat siya, nandun na kami. Sumayaw-sayaw pa. Sumayaw-sayaw pa kami, intervention. Pero mas nagulat kami. Dahil kasi nabuksan niya na pala yung pinto, kami sumasayaw. Pasabi namin, surprise! Diba? Tapos sabi, anong ginagawa niyo dito? Ayun, yun yung mga kaibigan para sa akin. Yung ginagawa yung ganun. Para sa akin, parang ang meaning ng kaibigan, yung nakapalagayan loob mo na tao. Na alam mo yung nakakaintindi sa ugali mo, in and out. 'Di ba? Kasi tayo may iba-iba tayong ugali at may iba-iba din tayong gustong samahan na tao. Oo naman. Kasi syempre minsan pinipili mo yung kaibigan na nakakaintindi sa iyo. Ay hindi niya ako naiintindihan baka hindi pwede. Hindi kami click. Minsan meron namang mga kaibigan na simula nung bata pa sila. Magkaibigan yan yung mga childhood friends. Iba. Yan talaga magkakilala. May ganun ka ba? May ganun yes. Hanggang ngayon. Yes. Ibig sabihin na nakakausap mo pa rin madalas. Yes. Talaga ba? Yes. Okay. Ang tawag din namin sa chatbox namin ay childhood. Talagang yun. Nagsitandaan na talaga kami. So pag sa tingin mo pag nagkita-kita kayo, parang walang nagbago? Ganun wala talaga nagbago. Tapos sinasabi pa rin paulit-ulit kung ano yung mga ginawa mo noon. So ibig sabihin, kaibigan mo talaga sila? Yes. I'm proud to say. Yun. Yun ang Para sa akin yung kaibigan ganun Iba-iba yung natin. Meron naman naging ka-close mo nung high school or college. Ganyan. Ngayon, meron din ako sa college. Di ba sabi ko naman sa inyo, siya po yung minimension niya kanina na kaibigan lahat. Kasi ako wala. Ako talaga honestly, yung mga childhood friends ko noon, although nakakausap ko sila, pero hindi na ganun ka, na. Kasi mga na sila ngayon, mayor, senator. Hindi, iba-iba na kasi, iba-iba na rin yung buhay nila, iba na rin yung buhay ko. At saka, hindi lahat ng pagkatao ko, at pinagdaanan ko sa buhay, alam nila. Yes. Kumbaga, mas alam nyo pa nga yung pinagdaanan ko kaysa sa kanila. Tsaka siguro kasi mas matagal tayong naandito sa mata. Mas nagkasama. Kasi hindi kagaya sa'yo, kasi pati yung high school friends mo, meron ka pa din, tsaka yung college friends mo. At meron din kaming college friend chatbox din. Ako kasi wala, besh. Ako wala talaga. Kayo lang talaga, di ba? Makaloyal ko sa'yo. Iyak na ako. Tapos meron ding, nagiging kaibigan mo, pero colleague mo sa work. Diba? Yes. Tayo naman yun. Iba naman. Diba? Yun. Oy, ano ka? Before that, magkaibigan na tayo. Huwag ka dyan. Hindi, parang ayoko pang tanggapin yun. Ayoko lang. Yes. Tapos mas nag-bond tayo. Mas nag-bond pa nung nagtrabaho tayo together. Together. A little bit of history po sa amin ni Maricar. Kami po kasi ay magkaibigan na. Ilang taon na tayo magkaibigan, bes? 2011. Simula. Kung kailan ka dumating dito. Kung kailan ako dumating 2011. Kasi common friends. Nagkakasama-sama na tayo dun sa mga party-party. Kasi kami pa lang dati nun. Tayo pa lang dati nun dito. Pachibil. Pagka ganun. Tapos birthday yan. Magkakasama. Pero hindi pa tayo ganun magkaibigan. Pero nag-uusap po. Si Maricar po, pagka kinakausap niya lang, pag may kailangan siya sa akin, Hoy! Pag may kailangan siya. Di ba? Alam niya. Pag may kailangan siya ipaayos, iPad pa dati. Yes. Maalala mo yung mga kasi ito talaga, user po talaga ako, user-friendly. Pagka magme-message siya sa akin, babe, i-downloadan mo naman ako ng mga kanta sa akin. Hindi muna. Ganito muna tayo nag-start. Di ba nagko-comment tayo sa mga picture, Facebook, ganyan lang sa Facebook. Tapos, wala ka pa dito, papunta ka pa lang. Nababasa na kita. Tapos dumating sa point na nag-chat na tayo kasi nag-add na tayo sa Facebook. Tapos sinabi mo, teacher pa nga tawag ko sa'yo dati. Teacher. Tapos tinanong mo ko, anong tawag mo sa akin? Sabi ko, babe, kita pig in the city. Sige. Tama. Yun. So, back 2011, magkaibigan na po kami. Pero hindi pa ganun kalalim. Pero nag-umpisa na yung friendship namin na lumalim. Nung nakapasok na kami pareha sa isang work. Sa nursing home, Pareho yes. na kaming
may mga kalokohan sa trabaho. Yes. Yun, nag-band po kami, 3 po kami. Yung isa doon, di na namin kilala. Char! Shoutout kay Chipet. Magko-comment yan. Doon mo nag-start yung pagkakaibigan namin. Tapos naging kami, swak kami sa isa't isa. Siguro ganun Kasi pareho tayong maboka. Pero mas madaldal po siya talaga. Obviously. Hindi talaga ako titigil. Kahit na feeling low sila, hindi pwede. Kailangan may activity tayo. Diba? Sabi ko, anong feeling low? Hindi na nag-effect sa akin. So, paano mo sila nakilala? Doon na nga, yung mga sa work mo. Meron ka din namang nagiging kaibigan na yung parang out of the blue. Dahil kaibigan siya ng kapatid mo. Ayun, diba? Kaibigan siya ng pinsan mo. Tapos naging katropa mo na. Jumajaming sa'yo. Yes. Nakasama na siya sa circle nyo. Tapos nakapalagay ang loob mo. Tapos yun. Meron din namang yun ang alam ko, sa tingin ko, yun ang most cases sa mga OFWs. Kasi yung ibang mga OFW na nakakarating dito, may kaibigan si ganito, kaibigan si ganyan. Pinapakilala. Nakakasama sa grupo. Yes. Kasi lumalaki yung kaibigan. Totoo. Grupo ng kaibigan. Tsaka syempre, partner rin yun. Kung ako may partner, kaibigan na rin nila yun. Diba? Kanyari, yung partner Ngayon, pag nag-pray kayo, sa'yo lahat yun. Kukunin ko lahat yung kukunin ko lahat yung kakampi ko. Sa akin kayo kaibigan ko yan. Hindi mo yung kaibigan, una ko nakilala yan. So, ganun nga yung pagiging magkaibigan. Paano mo nakilala. Ngayon, ano ba sa tingin mo mga klase ng katagian ng mga kaibigan na siguro sa amin lang tong perspective na to siguro sa iba din yung gusto nilang katangian. Sa ating grupo, sa ating magkakaibigan, sa tingin ko loyalty. 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 Kasi never pa tayo nagkasiraan. Sa tagal ng pagkakaibigan natin, hindi pa tayo na-test. Meron naman tayong mga petty hindi. fights. Hindi natin inalaw yun eh. Oo, meron naman tayong mga na tampuhan. Hindi naman yun away-away. Nag-away na din kami ni Luna, di ba, sa Facebook? Na-name drop. Hi po. Shoutout kay Luna. Love you. Flor de Luna, makapagalaro. Ay, nako, isa rin po yan sa mga matalik namin kaibigan. Lalong nabawasan yung listener. Ayun. So, sa ating magkakaibigan, hindi ko naman nakitaan na hindi tayo loyal sa isa't isa. Kasi, ewan ko, wala namang nanira sa'yo na, matindi. Meron siguro hindi nyo lang nadinig. Or kapag may nanira sa kaibigan ko, sasabihin ko sa kaibigan ko. Ganun yung nangyayari. Yes. So, loyal pa rin ako sa kaibigan ko. Hindi ako yung para ganyan si ganyan. So, loyalty ang hinahanap mo katangian. Ako naman, magiging totoo lang. Ako yung honesty. Gusto ko kasi sa tao, ngayon, pag sasabihin mo sa akin, sabihin mo ng diretso at buo na pinagkakatiwalaan mo ko to handle this secret. Yes. Diba? Ngayon, kung sasabihin mo sa akin na sasabihin ko lang to sa'yo dahil may kailangan ako, hindi nag-work ng ganun sa akin. Ayun na nga. Ayaw ko nung mga dahil may kailangan ka lang sa akin dahil pinifriend mo ko. Hindi yun sa akin eh. Nag-e-effect. So, yung parang sa akin, honesty. Na sabihin mo sa akin, ano sitwasyon mo, pak ito. Diba? Ngayon, kung saan kita abot makakayang tulungan, gagawin ko. Diba? Pero sabihin mo na kailangan mo lang kasi akong tanungan ng anong user-friendly tawag doon. Diba? Mahirapan ka sa akin na ma-penetrate mo yung loob ko. Diba? Madami namang katangian eh. Yung mga iba naman. Caring. Mga iba kasi gusto ng
inaalagaan sila ng mga Yes. kaibigan. Ako naman, pasalamat ako. Majority ng kaibigan ko, ang sarap magluto. Thank you, Jesus. Kasi hindi mo ako nagluluto eh. Siguro talagang binigay yan ni Lord sa akin. May tirya niya po sa mga kaibigan niya, masarap magluto. Masarap at saka sila na po talaga nag-ano. Ay, ako na dyan. O, hindi na ako sa kusina. Oo, ganun kasi sa atin kasi sa grupo natin talagang may kusa. Kusa. Na, sige, ako sa ganito, ako sa ganyan. Totoo. Ikaw sa ganito, or ikaw sa ganyan. May kusa tayong lahat, hindi tayo yung palahat lang tayo nakaupo lang. Nagutom na lahat. Wala na, umasa na lang. Oo. Pero ito, tanong ko lang, di ba, sa tingin mo, kailangan ba natin bawat isa ng kaibigan? Di ba, hindi ka ba pwede mabuhay, mag-isa ka lang? Di ba nga sabi nila, Boss, may pamilya ka naman. no man is an island. Kailangan mo pa rin ng kaibigan. Kasi bukod sa pamilya, iba pa din yung kaibigan na nasasabihan mo ng, nalalabasan mo ng sama ng loob, napagdadaanan mo. Iba kasi yung level ng kaibigan sa partner. Iba yun. So, may mga sikreto naman na pwede mong sabihin sa partner lang, pero meron din naman na, kasi paano pag meron kayong hindi pagkakaintindihan ng partner mo? Oo, totoo. Pwede mo rin naman sabihin sa partner mo, pero syempre, makakatulong din na may masasabihan yung ka outlet mo na kaibigan mo. Kasi meron din naman na mas matagal na magkakilalang magkaibigan kaysa sa matagal mo nakakilala yung partner mo. Totoo, diba? totoo. So, mas palagay ka magsabi doon sa, although mali din naman minsan, pero pwede mo naman gawin pareho. Pero ako, kailangan siguro, talaga ng kaibigan. Oo, kailangan. Ako, para sa akin, siguro hindi dahil sa nabuhay ako kasi na pala kaibigan ako. Hindi naman sa ganun yun. Pero napakalaking factor sa mental health mo na meron kang napakatatag na support group. Oo, tama yun. 'Di ba? Na ito yung mga support na alam mong aalalay sa'yo. In the end. Hindi naman po sa point na palagi ka nakikipag-away, tapos susugod sila sa'yo, makikipag-away din sila. Hindi po ganun yun eh. Kasi iba naman pong paraan yung mga ganun, yung mga nagaganggang, di ba? Pero napakalaking tulong sa'yo yun, yung meron kang nasasabihan. Yung naaalalayan ka. Iba kasi din yung kailangan mo yung pamilya mo. Iba yung nasasabi mo sa pamilya mo eh. Nasasabi mo lahat sa kaibigan mo. Diba? Sa pamilya mo, nagpi-filter ka pa eh. Kasi, ay, baka magalit si mama. Ay, pero sasabihin ko to kay Beshi. Diba? Tatawagan ko si Beshi. At saka meron tayong mga pangyayari sa buhay na mas una pang makaalam yung kaibigan bago yung pamilya. Tama, oo. Exactly. Lalo na yung nanay. Lalo yung mga kalokohan. Kasi yung mga kalokohan mo, hindi yan mag-a-apply. Pag sa mga konserbatibong pamilya, baka hindi yan mag-a-apply. Oo naman. Based on my experience, talagang mauna pa yung kaibigan minsan. Kasi nga, yun nga, sinasabi mo, takot ka mapagalitan. So, ayan yung sasabihin number mo one eh. lalo na pag meron ka napagdaanan na matindi. Tsaka may pinagdaanan kang kalokohan mo, may ginawa kalokohan, tapos may consequence. Siyempre, yes. Hanap ka ng tulong sa kaibigan mo. Yes. Kasi nanay, minsan mapapagalitan ka muna bago ka tulungan. So, at saka sa tingin ko, lahat naman ng kaibigan na konsentidor sila. Sa Lahat tingin ko yan nagkokonsinti sila. Pero, pagagalitan ka ng iba, pero tutulungan ka. Pagagalitan ka, pero tutulungan ka pa rin. Nandun talaga lahat yung support. 'Di ba? Yan nga yung sinasabi natin na support your friends. Even if you don't support the situation. Galit ka na sa sitwasyon na pinasok niya. Pero nandun ka pa rin, nakaalalay ka pa rin. Dahil ikaw nga ay isang magandang kaibigan, mabuting kaibigan. At saka sa tingin ko, bilang OFW na malayo sa pamilya, maganda yung sinabi mo na kailangan natin ng suporta sa ibang bansa. Kasi iba yung pinagdadaanan nating hirap dito sa ibang bansa. Kailangan talaga ng karamay. Na ganun din yung pinagdadaanan. Exactly. Like you and me, pareho tayong OFW. So, lahat tayo, pare-pareho tayo halos sa Sitwasyon. Diba, usually nga, pag nagkakwentuhan tayo, pag mayroon tayong gathering, tungkol sa trabaho natin. Alam mo yun? Yung Tungkol mga sa ano yung mga natin. usapan na pagpadala. Frustration diba? natin. Yun yung mga napag-uusapan natin sa gatherings natin. So, it's important nga to have the support na kailangan mo talaga. So, importante din talaga na yung mga kaibigan mo is yung tamang tao
na tutulong sa'yo. Hindi naman sa dahil tutulungan ka lang, yung parang pakikinggan ka, Oo, yun. yung Tama. aalalay Oo. sa'yo. Hindi naman dahil tulong, kailangan mo na kagad ng may ano. Pero yun nandun yung nakaalalay sa'yo. Sabi ko nga, isang beses sa post ko sa Facebook, ayoko ng kaibigan na nagdadala sa akin ng problema. Yes. Na every time na lang na kinakausap kita, wala kang ibang sinasabi kundi problema. Ay, grabe naman. Di ba? Wala na akong kaligayahan dito sa mundo. Di ba? Ayaw mo ng ganun na ipasok yun sa buhay mo eh. Ngayon kung tutukang kaibigan, hindi naman lahat na lang ipapasa mo sa kaibigan mo, yung burden, yung ano. Di ba gusto ko din, mga kaibigan ko, happiness din ang dinadala sa akin at ganun din ako sa kanila. Kasi importante yun eh, stress reliever mo sila. Oo naman. Hindi yung stress addition sila, di ba? Yung parang, Tama. Tama naman. Gusto ko din sa katangian yung ganun, na instead na puro drama ang dinadala sa akin, dapat kasiyahan ang dinadala sa akin. Tsaka, importante din talaga na tatanungin ka ng kaibigan mo, kamusta ka na, or hindi okay yung, ka ba? uy, ito yung problema ko, ganyan-ganyan, nararating ka agad ng problema mo. Latag ka agad ng problema. Yun nga, two-way street nga din talaga kasi yung friendship eh. Yes. So, pagka naging mabuti kang kaibigan, syempre, magkakaroon ka rin ng mabuting Reciprocate, kaibigan. ibabalik din naman nila sa'yo yun. Oo. Pero kung ano naman ang mga, sa tingin mong, mga ginagawa natin sa ngalan ng Pagkakaibigan. pagiging magbuting kaibigan. Sa akin, Dumating ka na ba sa point na ni-risk mo yung life mo? Hindi pa naman yata. Hindi pa yung naman. ganun, Hindi yung pa naman. ganun. Kasi, Oo. mababait naman kayo mga kaibigan ko. Ayan, Wala thank naman. you. Wala naman kayo mga kalokohang ginagawa. Kasi, siguro lahat tayo may takot sa Diyos. Kaya Yes. takot din tayong babalik sa atin yung Yes. ginawa nating masama. Exactly. So, parang wala pa naman ako na-experience Na ni-risk mo. Oo, humarap ako sa police para lang protektahan kayo mga kaibigan ko. Hindi siya pwedeng hulihin. Oo, hindi na. Wala naman so far. Yun na, ang ginawa ko lang is yung nakikinig ako sa mga problema. Pero may pinagtakpan ka ng mali para lang pagtakpan mo siya. Isang kaibigan. Wala pa din. O kaya yung sasabihin ko sa'yo, Besh, may kikitain akong lalaki. Wag mo sasabihin kay Sunny. Ay, wala akong ganon. Wala kang ganon. Wala akong ganon kasi sabi ko nga, mababait nga talaga yung mga kaibigan ko. Lahat talaga mababait. Wala pa naman. Hindi pa naman ako dumating sa point na ganon na kailangan ko may pagtakpan. Dumating ka sa point na ganon nung in-intervention ka namin. Kayo pala yung may ginawang ganon para sa akin. Wala. Sa akin, wala. Kasi yung mga iba, yung mga kagaya ng pagkakaibigan ng mga lalaki, pinagtatakpan nila yan. Oo. Pag ang tropa nila ay ng bababae. Bababae, oo. Exactly. Yan, takipan yan, mga hayop na yan. Feeling ko iba ng pagkakaibigan ng lalaki sa babae. Oo, totoo. Iba din yun, no? Kasi ang babae medyo emotional ang Soft, babae, oo. soft ang babae. Mga weak tayo eh. Oo. Arte-arte natin eh. Ang mga babae kasi ang niyan, chismis talaga. Personal life talaga. Oy, bakit nagchismisan din ng mga lalaki pag Oo, sa pero grupo kasi nila? ang mga lalaki kasi patigasan yung mga yan. Feeling ko lang naman, hindi naman yan, pag nagkikita-kita naman yan, hindi naman nababaklaan nag-iiyakan yung mga yan. Sa bagay. Pero nagchichismisan din Oo sila. naman, oo, nagchismisan pa din. Oo, mostly nagpapasahan sila ng mga video ni Ivana. Si tingin ko nga, ganun pinag-uusapan. Tapos yung mga Oo, laro-laro, oo. ganun. Yung mga babae kasi pag nag-gather kasi, huy, alam mo ba si Lahat ganito, na, si ganyan. at saka tayo sa buhay Oo, no? buhay tayo in Mostly, general. Yung mga feelings, ganyan. Yung mga napakaano babae. ng emotion natin. Diba ang no? pagkakaibigan ng Maapaw. babae sa lalaki? Oo, totoo. Kaya hindi mo rin, pero meron din naman sa mga lalaki, ipagtatanggol din naman nila kagaya sa mga away-away, riot. Yan sa tingin ko ang mga lalaki, mas sila sa ganyan. Sa talagang ibubuwis yung Doon, buhay. napapatunayan nila doon. No? Yun yung nila na Yun. dito ko patutunayan yung pagkakaibigan natin. Pag may Pag- umaway sa'yo, yari sa akin yan. Yan. Yun yung mga pre hanggang sa huli. Di ba? Yun yung mga ganun. Lalo na yung mga dati kapanahon na natin, pagka may nakipagsundo ka sa ganito, damay lahat ng
tropa nila. Diba? Mga babae din naman, ganun. Pero tayo kasi nagsusumbungan, no? Ay, naku, sinabihan ako ni ano ng ganito. Ay, talaga ba? Ganyan. Ang gagawin naman ng isang kaibigan, lalaitin niya na lang din yung kaaway. Hoy, pero sa atin magkakaibigan na, hindi, dumating na ba tayo sa point na may inaway tayong iba? Wala pa naman. Wala. Diba, hindi sa atin lang. Inaway? Ano ba yung... Kunyari, may umaway kay ganito. Sige, may umaway kay Chipet. Sige. Natin, sinugod natin. Wala. Mabait nga kasi tayo, besh. Mostly, hindi naman. Siguro, naiinis sila sa amin dahil hindi nila gets yung ugali o may nasabi sa ganitong grupo. Yun lang yung pinaka, na... Meron tayong opinion sa atin lang, pero hindi tayo yung para aawahin ko kung sino umaway sa'yo. Sa atin kasi, parang susuportahan lang natin yung kaibigan natin kung meron man ng away sa kanila. O kaya, mas talaga tayo na mas masaya tayo sa isa't isa. Oo. Sa tingin ko nga. Kasi nga, feeling ko kasi sa atin, importante na mas tahimik yung buhay natin. Na mas napoprotektahan natin yung peace natin kaysa yung makipag-away tayo sa iba. Tapos, alam mo yun, mahirap kasi may kaaway kayo. Pero wag din nyo pong kasi sumali-sali din naman po kami nung mga baguhan pa kami sa mga grupo-grupo. Most nag-volleyball team, nag-ganyan, sumali-sali din po pero kami. Pero wala namang away-away ako sa akin. Ako madalas. Pero kasi, sa tingin ko, dahil medyo bata-bata pa tayo. Oo, bata pa tayo ng batang isip pa yun eh. So, immature. As a person, talaga nagmamature ka din. So, nagmature ka na, ngayon, mas pinoprotektahan mo na yung peace mo na pag inama yung kaibigan ko, susuportahan ko na lang kaibigan ko. Tsaka minsan, dati, di ba, pagka may namasa tayo, ganun, comment ka agad tayo. Di ba? Nagko-comment tayo ng mga at saka, huwag ka magpo-post mo tayo sa Facebook natin. Oo, nagpaparinig din tayo. Parang tayong tanga, no? Oo. Pagka nga nababasa ko sa memory ko, yun, ano ba yung pinagsasabi ko dati? Ako lalo, yung mga paano-ano ko pa sa mga Pudgeville, parang sa isip-isip ko, nakakadiri talaga ako. Pero yun nga, kasi para sa atin, dati nung mga bata tayo, yung measurement ng pagiging totoong kaibigan is, dadamayan ko si ganito, so ipopost ko rin sa Facebook. Pariringgan ko rin yung mga nang-aaway sa kaibigan ko. Ganon, di ba? Kampi-kampihan. Dati yun. Pero ngayon nga, yung nasabi ko nga na, nag-mature na tayo. Hindi na tayo yung paringgan pa yung ganito para si patulan. Oo, papatulan pa. Patola. I-support lang natin yung kaibigan natin na, hayaan mo na. Pabayaan mo na yung si ganyan. Totoo. Diyan sila masaya, ganyan. Pero sa tingin ko, lahat ng mga barkadahan na to or tropa-tropa na to, dumadaan sa face na gano'n. Kasi dumadaan ka sa face na attention seeker ka. Gusto mo ng attention. Dumadaan ka sa face na gusto ko kaibigan ko lahat. Ang ending, sa totoong buhay, konti lang ang kaibigan mo. Tatlo lang doon ang nagmamalasakit sa'yo. Diba? Dumadaan yan lahat sa face, pagdadaanan mo so, nangyari na sa'yo na nabawasan yung mga kaibigan mo? Yes. Oo. Nabawasan sila ng mga 1%. Konti lang. So, lumiit yung circle of friends mo na masasabi mo na totoong kaibigan? Yung totoong kaibigan, yes. Maliit lang sila. Siguro nasa 502. Ang dami pa din. Hindi, yun nga. Kaya nagagalit minsan yung nanay ko ganyan. Pag sa mga kaibigan, lagi kang nakikita dun sa mga picture. Andun ka na naman. Kaninong bahay na naman yun pinuntahan mo. Ganyan. So, na-invite lang ako. So, dati yan. Dati yan. Dati. Na parang ganun. Pero, ako naman, yung simulat una ko dito sa Malta, sila pa rin naman. Yung kaibigan ko hanggang ngayon. Na talagang, inaanoan ko pa rin, tinatanawan ko pa rin ng utang na loob. Dahil hindi naman dahil sa kanila, hindi naman yun din naman ako po ang survive. Yun ang ating pinagpapasalamat naman sa Diyos na yung mga kaibigan natin na simula pagdating natin dito hanggang ngayon nandyan pa din, maaasahan mo pa din, hindi tayo nagsisiraan. Totoo. Meron din naman akong kaibigan na hindi ko nakikita Hindi ko yan nakikita araw-araw. Hindi ko rin siya nakakausap araw-araw. Pero pag nagkita kami once a year, kunyari, once a year or twice a year, kahit sa baleta lang, kunyari magkita lang kami, lalabas na kami yan. Tapos talagang parang recap kung ano yung mga
kwentuhan na kami ng yun, nakikita mo yun, hindi madalas, as in, ibang level Ibang din level yun. naman din pagkakaibigan. Pero pag nakita kayo pa din, bonding pa rin kayo. Yun nga yung sinasabi natin, totoong kaibigan talaga. Na kahit sino man yung, kasi meron tayo, di ba, may nangyayari sa atin na may iba-iba tayong sinasamahan na grupo. Exactly, Di ba? Kagaya mo, ikaw, may iba kang grupo ng kaibigan, like your colleague friends. Okay lang yun. Pero pag nakita tayo, iba rin yung level nung pagkakaibigan natin. Exactly, iba yun. Ako, meron din ako ibang kaibigan. Ikaw din, may mga colleagues ka din dati. May mimit ako later on. Pero wala tayong selosan. Yun, oo. Na, ano ba yan? Laging sila na lang yung mga kaibigan. Bakit mo yan sinasamahan? Di ba yung parang gano'n? Yun naman ang medyo off naman medyo yun. off naman sa kaibigan. Kung totoo kang kaibigan, dapat masaya ka para dun sa kaibigan mo na meron din siyang ibang source of happiness. Hindi lang ikaw. At saka, lagi po nating iisipin, ang tao po ay hindi bagay. Hindi po ito pag-aari. Yes. So, ang tao, kahit saan, kung anong gusto niya, okay lang yung gawin niya kung anong mapakapagpasaya sa kanya. Hindi po parang aariin natin, hindi, kaibigan ko lang siya, dapat sa akin lang siya, sa akin lang loyalty niya. Hindi po yan nag-a-apply. Diba? Hindi yan. Doon mo nga, yun yung sinasabi ko na loyalty, doon mo masusukat yung loyalty ng kaibigan mo. Kasi, once na iba naman yung kasama niya, maaasahan mo siya na yung mga sikreto mo, ay hindi niya binubulgar. Hindi niya rin sinasabi doon sa ibang grupo. So, doon mo talaga mamimeasure na, itong kaibigan ko na to, tiwala ako dito kasi loyal to sa akin. Alam ko mahal talaga ako nito na pagka iba na kasama niya, hindi naman ako sinisiraan doon. Hindi sinasabi yung mga pero sikreto meron ko. din kaibigan na na yun nga yung sinasabi ko yung mga user. Nagagamitin ka nila hanggat sa makakaya mo. Tawag natin doon talaga user-friendly. User-friendly, yes. Parang Nokia yun. Di ba? Meron talagang ganun. Naranasan na din natin yan. Na parang pag kailangan ka lang, dun lang siya active. Doon ka lang niya maalala. O kaya, hanggat palagi mo siyang nililibre, ay nakadikit siya ng nakadikit sa'yo. Di ba? May mapapakinabangan siya sa'yo. Hanggat napapakinabangan ka, okay siya sa'yo. Ngayon, pag wala ka nang maibigay, Sisiraan ka na. sisiraan ka, sasabihin na lahat ng sikreto mo, ay, ganyan. Or, kapag ikaw naman ang nangangailangan, hindi mo rin naman malapitan. Hindi mo maasahan, hindi mo malapitan. Yes. Di ba? Para, ako mostly talaga yung mga kaibigan ko, hindi ko yan malalapitan kapag mga exam ko na, ganyan siya. Ay, hindi ha. Nag-exam ako dati sa accounting talaga. May kausap ako. May kausap na lang. Tulungan mo ko dito. Yun naman talaga ang mga totoong kaibigan. At saka sa totoo lang, ang pagiging kaibigan po, napakalawak po ng niyan. Ngayon, kayo na lang po ang titimbang sa sarili nyo kung totoo ba siya sa akin o hindi. Ngayon, kung alam nyo naman po na ginagamit lang kayo o kaya po ay pinapakinabangan lang kayo, bitawan nyo na po at hindi nyo kailangan ng mga ganyan tao sa buhay ninyo. Yes. Mayroon pa pong darating na mga tao na talagang magpapahalaga sa atin. Oo naman. Bilang kaibigan, bilang tao. Di ba? Oo naman. Naniniwala ako dyan na na habang nabubuhay tayo, lumalaki tayo. Kasi nag-iiba yung mga ugali natin So, nag-iiba din talaga yung mga circle of friends natin. Yes. So, ayun nga, at the end of the day, dun sa present mo, kung sino yung present na kasama mo, kung sino yung nakakapag bigay ng kaligayahan sa'yo at unang-una yung peace of mind, dun ka na. Huwag ka na dun sa palagi kang nasistress. Kaya nga, exactly. Alam mo yun, life is too short na para magpa-stress ka sa sarili mo, lalahanin mo rin yung kung ano-ano. Problema ka pa. Pero may mali din babalik ko na naman sa mga nanay. Ay, kawawa na talaga yung mga nanay. Meron din silang mga ginawa sa atin na siguro naranasan din nila. Kasi itong mga nanay, pasimuno din to ng mga salitang bad influence yan. Iwasan mo yan. Kahit hindi naman nila kakilala. Yung tao, yung kaibigan, dinala sa bahay. Sino yung mga dinala mo na yan? Mga bad influence, ganyan. Di ba? Kahit hindi nila alam na yung anak mismo ang bad influence dun sa kaibigan. Tama yan. Exactly. Tama. Pero si nanay, saganang gusto niyang protektahan yung anak niya. Iwasan mo si ganyan, bad influence yan. Kung kani-kanino ka sumasama, alam mo nang ang mga masama influensya yan sa'yo. Pero hindi yung totoo Kabaligtaran dun sa totoo. Sa tingin ko kasi,
ang mentality kasi ng mga nanay, at least yung mga sinauna nanay, mga matatanda ng generation, na tumitingin sila sa panlabas na anyo ng tao. Kapag alam nila na ikaw ay tatuan, yung may mga tato, naninigarilyo ka, umiinom ka, bad influence ka na agad. Although meron din naman talaga, pero hindi naman lahat in general. At saka natatawa ko sa nanay kasi sinisisin nga nila yun sa kaibigan na kanino ka natuto mag-inom-inom sa mga kaibigan mo na yun na kasama mo last week, ganyan. Sabi ko na nga ba walang ituturo sa'yo na maganda eh. Pero sa totoo lang, yung anak niyo po ang nagturo doon sa mga kaibigan na mag-inom. Uy, pero ibang-iba yung panahon natin dati nung mga lumalaki pa tayo. Kesa ngayon, yung mga kabataan ngayon. Kasi ngayon, ang mga kaibigan nila, nasa social media na lang. Hindi na yung kaibigan talaga na, yung physical friends natin, kagaya natin ngayon. Kaya ngayon, marami yung may mga mental issues kasi nagkakasiraan sila sa social media, yung hindi napapatunayan ng totoong kaibigan. Yun din naman talaga ang contrast sa generation o sa generation ngayon. Pero yun din ang gusto kong sabihin. Bakit po minsan nagtatagal sa'yo ang isang tao bilang kaibigan mo? Kasi napapanatili niyo po yung pinapangalagaan nila na dignidad nila. Na hindi po kayo nagbe-betray, hindi kayo nagsisinungaling sa kanya, na pagkaharap siya ay okay, pagka nakatalikod ay hindi ka na okay. Yun naman po ang unang rule nun di ba? Huwag mo akong tirahin patalikod. Di ba? Magiging magandang natin, pagsasama. Di ba? Tama? Tama. Kaya, at sa totoo lang, maganda po, sinasabi nga nila, minsan, mas masarap ang kasama yung kaibigan kaysa sa kapamilya. Di ba? Minsan kasi, nahahanap po natin yung mga tao na mas maganda pa yung pakikitungo sa atin kaysa ng mga pamilya natin, kaysa sa mga pamilya natin. Kaya doon tayo napapamahal lalo. Diba? Sa mga kaibigan. Meron din naman yung mga sinasabi natin ng kaibigan na naging pamilya na. Oo, yun. Madalas yan sa mga OFWs. Kasi nga, dahil sa tagal na nila na nasa abroad, na mga walang pamilya, yung mga kaibigan tinuring ng pamilya. Nasubukan na nila yan. Yan ang tinatawag na true thick and thin. Hindi lang naman yan nag-a-apply sa mag-asawa. Diba? Yes. I believe that. In sickness and in health, magkakasama tayo. Pagka may mga sakit tayo din ang nagsasabihan, ano magagawin ko? Meron mga mag-aasawa, naghihiwalayan din. Pero magkakaibigan talagang forever yan. Kaya nga, yung napanood ko na anong mas masakit pag naghiwalay ka sa partner mo o sa friendship. Sa friendship ako na mas nasasaktan. Kasi kagaya nung away namin dati, na nag-invest ako sa friendship, talagang mag-i-invest ako. Kasi gusto kita Gusto kitang part ng buhay ko. Kaibigan kita. Forever yan. Pinagkakatiwalaan kita. Lagi akong masasaktan na kung hindi tayo magiging tayo, kumbaga na magkiklik. Di ba? Tsaka yun nga yung sinasabi natin na friendship is forever. Kasi hanggang sa, kunyari, mag-asawa ka na, magkaroon ka anak, yung mga kaibigan mo nandyan pa din. Yes. Pagka kasi nagkaroon ka ng asawa at may tendency na maghihiwalay kayo, mayroon kayong limit. Diba? Hanggang saan lang kayo mag-uusap or magkakasama. Pero sa kaibigan na... Sa kaibigan wala Yes. Diba? Yes, lahat walang talaga restriction. Forever yan. Hanggang dulo yan. Hanggang kamatay mo yan. Oo. Pero kung kayo naman din po yung kaibigan, kung binibigay naman po lahat sa inyo, ibalik nyo din naman po yung binigay sa inyo na kabutihan. Huwag nyo naman pong abusuhin din, di ba? Na para pabaliwalain yung effort ng kaibigan nyo. Yun na nga din. Yun nga, kung totoo kang kaibigan, magkakaroon ka din ng totoong kaibigan. Yes, exactly. So, ito na yung pinakalas na tanong natin. Pinakamasarap bang maging kaibigan ng mga Pinoy? Yes! Sa mga foreigner, gusto nila tayo. Yes, no? Bukod sa palaging busog. Maliban na lang sa mga inayupak na racist sa dito page ng... Pero sa akin Pinoy. Kasi mostly naman ang friends ko Pinoy. Kasi naman kung foreigner yung friends ko, mag-English pa ako, besh. Yes, totoo. Sa tingin ko, mas lamang yung natatanggap namin na ang sarap niyong kaibigan. Yung foreigner ang nagsasabi nun
Ang sarap niyong kaibigan, mga Pinoy. Ang mga Pinoy kasi napaka-jolly kasi talaga. Tsaka hospitable. At Generous. saka generous, loyal talaga. Lahat talaga ibibigay niyan. Yes. Isusubo na lang nila. Aalokin ka pa nila. Paano kung gutom na rin sila? Sasabihin pa nila sa'yo, hindi nakainin mo na sa'yo na yan. Kaya gusto din ng mga lokal. Yung mga kagaya ng mga katrabaho natin dati, di ba? Talagang pinagmamayabang kami ng mga katrabaho namin dati na, ay naku, may kaibigan kaming mga Pinoy. Talagang masaya sila kasama. Kailangan lagi kaming lumalabas palagi, di ba, no? Naghahanap sila talaga ng oras na, kailan ba tayo lalabas? Magplano ka na. At saka, sila mismo, alam nila na pagka-down sila, sinasabi nila kagad sa atin na, I feel like this because my blah 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 died, ganyan. Pero cheer up kagad natin sila. Come on, ka na. Hayaan mo yan. At saka ito pa, isang trait ng mga Pilipino, as a Pilipino. Oo, gustong-gusto. Palagi tayong nakangiti. Yes, kahit meron tayong problema. Yes. Sinasabi sa amin yan, kahit sa trabaho, totoo, na bakit kayo laging nakangiti kahit may mga problema kayo. Alam mo yung minsan, nagugulat na sila, grabe, ganyan na pala yung pinagdadaanan nyo, pero nakangiti pa rin kayo. Exactly. Ako ngayon naranasan ko yan sa trabaho araw-araw. Diba? Pag hindi na ako ngumiti, tatanungin nila, what's wrong, Mar? Walang problema. Pwede ba munang hindi ko muna pakita yung ngipin ko? I am sorry. Diba? Parang, ano naman? Para sa kanila kasi ang Pilipino talagang masiyahin as a person. Kaya kahit may problema Nag-aalala na sila. Oo. As a kaibigan, talagang okay, sige, sabihin mo sa akin yung problema mo, kung bahala sa'yo. Pasisiyahin talaga kita. Kaya, masaya, I think para sa akin, masarap na kaibigan ang mga Pinoy. Yan. Sana maging ganun din po tayo sa mga totoong kaibigan natin. Ngayon, kung meron po kayong kaibigan na naranasan nyo na at na-test nyo na talaga na totoo, andyan pa rin sila hanggang ngayon na may pinagdaanan na kayo mahirap, nandiyan pa din sila. Huwag nyo po silang bibitawan. Message nyo na po sila, huy, magbayad ka ng utang mo. Bumalik sa utang! Pasalamatan po natin yung mga kaibigan natin na ganyan. Pahalagahan. Ipagdasal natin sila na sila naman ay i-bless. At saka, tayo rin po in return, maging mabuti rin tayong kaibigan. Meron akong kilala. Minsan nagpapaalam siya ganyan. May kami nung kaibigan ko, sabi ko, huy, wala kang kaibigan, huy! Kawawa naman mo lang. Skin. Pero yun nga yung sinasabi natin, no man is an island. Yes. Kailangan talaga natin ng kaibigan. So, kung kayo man po, sa tingin niyo wala kayong kaibigan at kayo ay nag-iisa, nandito po kami. Kung gusto niyo po ng kausap, kaibigan, i-message niyo lang kami or comment. Kami po ay available. Yes. Kasi yung mga kaibigan po namin sa Wasuana po sila. Nangangalay na kasi yung mga panganil na Uy, pero wag kayo mga listeners talaga namin yung kaibigan namin. Totoo. Yes, Number 1 followers namin yung mga yan. Shout out sa mga kaibigan at kapatid natin, no? We love you. Dahil po dyan, nag-iiwan po kami ng kantang That's What Friends Are For. Kuya, music! Ayan, dedicate po namin yung kantang That's What Friends Are For. Hindi naman po yata Friendship Day, pero ito pong topic na to ay inalay namin para sa lahat na patuloy pa rin po na nagtitiwala at nagbibigay ng saya sa mga kaibigan nila. Hanapin niyo po sa puso ninyo ang mga totoo niyong kaibigan. Yes! Mabuhay po ang mga totoong kaibigan. Yes! Salamat po sa pakikinig sa aming episode. Hanggang sa muli, ito po ang inyong madaling kausap. For good times and bad times.